Mga kapatid ko kay Kristo, mga kaparokya, muli po ay magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagpapatuloy ng ating pag-aaral sa doktrina ng simbahan. Ito po ngayon ang pag-aaral natin sa ikapitong utos ng Diyos. Kaya naman bago pa tayo magsimula, maglaan muna tayo ng ilang sandali para maglaan ng panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who does instruct by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit that we discern what is right and ever to rejoice in His divine consolation through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So katulad po ng nabanggit ko at marahil nakita na ninyo sa ating announcement, ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay ang ikapitong utos ng Diyos sa 10 utos ng Diyos. The seventh commandment in the 10 commandments of God. Now, bilang review, no, ay ang mga utos ng Diyos na papaloob sa ikatlong bahagi ng katisismo ng Simbahang Katolika. Dahil katulad nga ng paulit-ulit yung sinasabi, the first part would be about the creed o ang ating pananampalataya. Ang ikalawang bahagi, the second part, will be about the sacraments, ang ating mga pinagdiriwang. At ang ikatlong bahagi naman ay tungkol sa ating buhay moral kay Kristo. Dito napapaloob ang 10 utos ng Diyos. At ang panghuling bahagi na balang araw ay ating pag-aaralan ay ang mga panalangin. So itong sinasabi ko nga na para madaling alalahanin, no, ang apat na bahagi ng doktrina o katisismo ng Simbahang Katolika ay maaaring madaling alalahanin sa apat na code, no, that is CCCP, no, creed, celebration, and code referring to the moral life, and the prayer. So wag na natin papatagalin, tayo ngayon ay um, magsimula na sa pag-aaral. Hayaan niyo muna ako na mag-share ng ating screen para sa ganon ay magkaroon kayo ng mas maliwanag na masusundan habang ako ay nagsasalita. So, ito ngayon ang tema natin ngayong gabi. The seventh commandment, thou shall not steal. No, thou shall not steal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng utos na iyan? Katulad ng palagi nating ginagamit, ang katisismo ng Simbahang Katolika, the Compendium, ay may katanungan, no, sa aklat na ito. Point number 503. Nakalagay ay, what is set forth by the seventh commandment? So the answer of the catechism is this. The seventh commandment requires respect for the universal destination and distribution of goods and the private ownership of them, as well as respect for persons, their property, and the integrity of the creation. The Church also finds in this commandment the basis for her social doctrine, which involves the correct way of acting in economic, social, and political life, the right and the duty of human labor, justice, and solidarity among nations, and the love for the poor. Kung inyong mapapansin, sa tugon ng katisismo sa katanungan ito, kung ano ang hinihingi sa atin na dapat isabuhay ng ikapitong utos ng Diyos, abay maraming saklaw, no? Ng ikapitong utos ng Diyos na kung saan dapat unawain natin upang sa ganon ay maigalang ang batas na ito, masundan, at higit sa lahat maisabuhay ang batas na ito. Kasi minsan, iniisip lang natin pag sinabi, what is the seventh commandment? Sinasabi na natin, thou shall not steal, no? Huwag kang magnanakaw. Pero kung tutusin, ang ikapitong utos ng Diyos ay hindi lamang ay tumutukoy sa pagnanakaw.
Dahil ang pagnanakaw ay napakalawak ng saklaw na ito. Kaya nga sa mismong tugon ng katisismo, merong dalawang pangungusap. And let us understand, no? These two sentences made by the Catechism as an answer to the question, what is set forth by the seventh commandment? So himayin natin ngayon mismo at sa mga susunod na slides ay unawain natin ng mas makabuluhan pa upang sa ganon mapalalim ang ating pagkaunawa sa temang ito. So unang sentence dito, no? The first sentence. The seventh commandment requires respect for the universal goods or universal destination and distribution of goods and the private ownership of them, as well as respect for persons, their property, and the integrity of creation. Doon pa lamang sa tugon na ito, mapapansin nyo ang unang salita na mabigat, respeto. Ano respeto? No? Respeto saan? For the universal destination and distribution of goods. No? Naigalang ang pangkahalatan, pagkakaroon hmm, ng ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Kung mapapansin nyo, sa mismong salita ng katisismo, pag sinasabi ngayon destination and distribution, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay dapat may patutunguhan. At hindi lamang patutunguhan kung hindi ito ay ibinabahagi sa bawat isa. Ibig sabihin, ang kayamanan ng mundo ay hindi lamang laan para sa isang tao. Ang kayamanan ng mundo ay hindi lamang laan para sa isang pamilya o sa isang bansa o sa isang tribo. O paano man tingnan, hindi lamang ito para sa iisa. Kung hindi ginamit ang salitang universal, pangkalahatan. Ang lahat ay maaring magkaroon ng kayamanan. Ang lahat ay maaring magkaroon ng karapatan na pagmamay-ari. Kaya nga ang susunod yan na phrase ay, and the private ownership of them. So, hindi lamang ang lahat nagkakaroon ng tamang pagtanggap at tamang pagkakaroon, kundi maaari niya itong ariin sa kanya. At habang inaari niya ito, dapat marunong siya magalang sa taong tatanggap ng kayamanang ito. Ganon din, igalang na kapag yan ay natanggap na isang tao bilang kanyang pagmamayari, igalang yan na sa kanya at walang karapatan sino man kukunin iyan. No? Kaya nga marami kagad ang maring lumabas sa katanungan, bakit may mga pagmamayari na pwedeng kunin ng isang bansa, ng isang may poder, may kapangyarihan? Mamaya, pag-aaralan natin yan o maaari namang ilabas natin bilang katanungan. No? Pero ang maliwanag na nilalagay na katuruan ng simbahan na dapat unawain natin, lahat tayo ay may karapatan sa mga bagay-bagay na nandito sa mundo at iyan ay ibinabahagi sa atin na kung saan iginagalang yung pagkakaroon ng sinuman ng kayamanang ito. At unawain natin, sabi ko nga, hindi lamang ito para sa isang tao, hindi lamang ito para sa isang pamilya, hindi lamang ito para sa isang grupo o samahan, hindi lamang ito para sa isang rehiyon o sa isang bansa. Ang lahat ay may karapatan na magkaroon nito. At sa pagkakaroon, mahalaga na igalang natin ang tao na tatanggap, ang kayamanang tatanggapin, dahil ito ay bahagi ang tutusin ng plano ng Diyos para sa ikabubuti ng sino mang tumatanggap. Ngayon, dinagdag dito ng katisismo ang ikalawang pangungusap. The church, ang simbahan, also finds in this commandment the basis for a social doctrine which involves the correct way of acting. Dito muna tayo. Ngayon, alalahanin natin ang simbahan maliban sa tinatawag na doktrina ng katisismo, ng pananampalataya, ng ating pagdiriwang, ng ating batayang moral.
may tinatawag rin ang simbahan bilang katuruan niya sa pamaraan ng social doctrine. Ito yung pakikitungo ng bawat kasapi ng isang simbahan sa kanyang kapwa kasapi ng simbahan. So ito tinutukoy na social doctrine. Yan sinasabi sa atin na when we deal with others, no, sa sa society, sa ating lipunan, sa ating pamayanan, meron tayong mga sinusunod na batayan para matiyak ang paggalang, matiyak ang karapatan ng bawat isa. Kaya dito siya sabi, no, the basis of her social doctrine which involves the correct way of acting. Ngayon sinusunod-sunod ang saan? In the economic, social, political life, the right and the duty of human labor, justice and solidarity among nations, and love for the poor. So, sabi ko nga, malawak ang saklaw ng utos na ito. Bakit? Dahil ang utos na ito ng Panginoon ay tumutukoy sa ating pakikitungo sa mga kapwa nating tao, anuman ang kanilang lahi, anuman ang kanilang relihiyon, anuman ang kanilang rasa, matuto tayong gumalang dahil lahat tayo may karapatang mabuhay. At ang mga bagay-bagay sa mundong ito, ipinagkaloob yan sa atin ng Diyos para mabuhay tayo ng pantay-pantay at gamitin ito sa pag-uunlad ng ating mga sarili. So mapunta tayo ngayon sa ating introduction. Sa introduction, no, alalahanin natin ito sa Ebanghelyo. Dahil, di ba, may nagtanong kay Jesus. So, ito ngayon ang tanong ni Jesus sa isang batang mayaman. Jesus said to the rich young man, "Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me." So just to put in context, baka hindi ninyo maalala, minsan kasi may lumapit kay Jesus, isang batang lalaki, na kung saan ang tanong niya ay dapat may katanungan rin natin, concern natin, no? Lord, how can I gain eternal life? So, sinabi ng Panginoon, follow the commandments. Pero kung maalala ninyo, sabi niya nga, I have um, followed all the commandments. Dinagdag pa ng Panginoon, but you still lack one thing. Di ba? So, sinabi ng Panginoon na dinagdag niya itong gawin mo. Umayo ka, pagbenta mo ang lahat ng iyong, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Alam natin ang nangyari sa batang ito. No, the young man went away sad because of his possession. Kaya nga, sabi ni Jesus, binigyan diin sa kanyang mga alagad, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. Bakit? Kasi minsan, we consider that the material possessions that we have, the riches that we have, ang ating mga kayamanan, no, ay tinuturing natin as end in itself, no? Ito dapat ang magkaroon ako. Ito dapat ang pagsumikapan ko. Pero hindi ganoon ang turo sa atin ng pananampalataya. Ano turo sa atin ng pananampalataya? Gamitin ito para makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, bilang panimula dito, naglagay tayo ng 5 katanungan. Are we attached to the things we have? Are we selfish? Do we respect and take care of other people's things? Do we care for the poor and those who have fewer things than we do? Do we observe our duties as citizens? So, sa katanungan ito, mapapansin nyo agad na ang bawat isa sa atin, lalo na kung pinagpapala sa buhay, ay may tungkulin na na gamitin ang mga bagay-bagay nito hindi lamang sa ikauunlad ng kanyang sarili, kundi sa ikauunlad ng ibang tao na matuto tayong magbahagi at matuto tayong tulungan sila upang guminhawa sa buhay. So let us now go to the main ideas. So the first idea that we have to consider is God's plan for earthly goods, no?
Ano nga bang ibig sabihin nitong God's plan for earthly goods? So, consider first that man is born in the heart of a family to help him grow up and get on with his life. Now, man is also surrounded by things such as food, drink, clothing, and other goods that facilitate the development of his natural abilities. He has received them from God. So dapat maging maliwanag sa atin, una sa lahat, na nung tayo ay isinilang dito sa mundo, mapapansin niyo, walang tao na isinilang na may damit. Walang tao na isinilang na may dalang pera. Walang tao na isinilang na may dalang ginto. Lahat tayo sa pamagitan ng pagsilang na hubot-hubad, patunay yan na wala tayong dala sa ating pagparito sa mundo, sa ating pagsilang. Parang ipaalala sa atin na kung anumang meron tayo ngayon na tinatamasa natin, unang-una, iyan ay dahil kaloob ng ating pamilya, kaloob ng ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga magulang. Dahil ang unang nagbigay sa atin ng makakain, ganun din ang ating madadamit, ng ating matutuloyan, ay walang iba kung hindi ang ating pamilya. At kalaunan, habang tayo lumalaki, tinutustusan, at makatayo sa ating mga paa, natuto tayo na magtrabaho, kumita, magkaroon ng kakaunti at sapat para mabuhay. Ngayon pala ala doon, yung mga natatanggap natin at tinatamasa natin ngayon sa buhay, hindi yun mapapasa atin kung hindi kaloob ng Diyos. Dahil pakita kaagad sa atin na ang lahat na meron tayo ngayon ay hindi natin mapapasa atin kung walang Diyos na mapagbigay. Kaya alalahanin natin lahat yan. Starting point of everything. Ang tao, walang dala kahit ano dito sa mundo. Kung meron man siya ngayong tinatamasa na kayamanan, gaano man kalaki o gaano man kaliit yan, salamat sa Diyos na nagkaloob sa Kanya. Walang makapagsasabi, pinaghirapan ko ito, pinagpaguran ko ito, pinagpawisan ko ito. Kung tutuusin, marami rin tao, nagpagod, nagpawis, nagtrabaho, pero hindi ganyan ang kanilang tinatamasa sa buhay. Alalahanin natin ng anumang tinatamasa natin dahil yan ay gusto ng Diyos na mapasa atin. Dahil may balak ang Diyos, bakit tayo pinagkaluban. Kaya nga, unawain natin that it is God's will that all created goods should be for the benefit of all, should belong to all, and should be acquired principally through work. So lahat ng meron sa mundo na ginawa ng Diyos ay para sa lahat, hindi para sa iilan lamang. Kaya bilang Kristiyano, kung nais nating mamuhay ng mabuti, una, pagsumikapan natin na magkaroon tayo ng mga bagay na ito. Pero alalahanin natin, kapag yan pinagtatrabaho natin, hindi lamang dapat tayo ang iisa o tayo bilang pamilya ang makikinabang. Yan ay para pakinabangan ng lahat. Dahil ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa lahat ng tao. Now, the right to private property is a natural right, one willed by God. But man is only steward and must be open to others. Tunay na pinapaliwanag ngayon sa atin na may karapatan tayo na ng pagmamay-ari to possess, to own, no? Material possessions in life, land, cars, houses. Pero tatandaan natin na ang mga bagay na iyan na ating pinaglalaanan ay hindi talaga para sa atin. Tayo ay dapat maging maliwanag, katiwala lamang ng may kapal. At bilang katiwala ng may kapal, dapat gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Kaya nga, the more we know how to take care of those goods, no, materials, gifts that God has given us, the more we know how to share, no? Pag lalo kang pinagpala, dapat mas marunong ka rin na pagpalain ang ibang tao.
Iyan ang mabuting katiwala na tinutukoy sa atin. At iyan ang plano ng Diyos sa lahat ng kayamanan niya na meron sa mundo. Second point, respect for persons and their goods. So, tinuturuan rin tayo ng utos na ito na matuto gumalang sa unang-una sa tao at ganun din sa kanilang pagmamay-ari. Kaya nga para maipamalas ang paggalang na iyan sa tao at sa kanilang pamamay-ari, ang mismong simbahan nagbigay ng mga dapat ipagbawal at naging kasalanan kapag hindi natin tinutupad ito. So, ang ikapitong utos ng Diyos prohibits the following actions as violations of the rights of our neighbor. Ano-ano ito? Una, theft. Pag sabi mong theft, ito yung pagnanakaw, no? Pag sinabi mo, usually, yung paggamit ng possession ng iba, halimbawa, no? Pinapatutubuan ng super laki ng utang, yung mga interest na iyan, no? So dito babagsak 'yon. Ang ikatlo ay fraud o pagpanluloko, no? Na gusto mong makaisa sa iba, no? Naalala ko nga nung merong may nagtanong, di ba Father, sa mundong ito meron na naman dalawang tao, yung nagpapaloko at nanluloko. So saan tayo doon? Sabi ko, sa wala. Kasi walang karapatan ang iba na manloko dahil may mga kaya silang lokohin. Ang ating tungkulin ay dapat maging patas sa lahat, no? Maunawaan ang ating tungkulin na kung saan marunong tayong gumalang. Hindi dahil kayang lukuhin, lukuhin natin. Hindi dahil mahina, ay pagsamantalahan natin. Hindi ganoon ang buhay. Dahil alam natin na kung maliwanag sa atin ang turo ng Panginoon na dapat igalang ang bawat isa, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, igalang natin. Dahil sa huli, tatandaan natin, lahat ng ating gawain dito sa mundo ay pagbabayaran natin pagdating ng panahon. So bahagi rin ng pinagbabawal ng ikapitong utos ng Diyos ay to keep lost objects willfully, no? Itong minsan 'di ba? Ay, nawala ang bagay na ito. Wala naman nag-claim, akin na lang ito. Minsan, we have to recourse na baka nga may balik natin. Kaya nga, mainam sa mga lugar-lugar no, na kadalasang nawawalan, merong tinatawag na lost and find section. Pag nawawala, doon i-surrender at kung dumating ang araw no na may naghanap, doon hanapin. Minsan naging katanungan nga yan, paano kung 1 taon na, 3 taon na, hindi rin inukuha, masisira lang yun o hindi magagamit. So normally, naglalagay naman ng palugit, no? Na 6 months, 1 year pa hindi kuha, i-donate na lang ang bagay na ito para mapakinabangan ng mga walang-wala. Also, bahagi ng katuruan ito, to pay unjust wages, no? So, hindi tama na tayo ay nagpapasahod ng hindi akma na sahod. Kaya nga ang ating pamahalaan para malaman kung anong akma at hindi ay nagtatakda no na ito ang daily wage sa lugar na ito. No, kaya lang minsan nagiging usapan 'yan bakit nakasalalay yung tinatawag na sahod sa isang lugar. No, halimbawa dito sa ating, ewan ko kung alam niyo yan, sa ating parokya, malapit tayo sa dalawang malls, no? Dito sa Marcos Highway. Hindi na natin babanggitin kung anong pangalan. Pero ang isang mall ay bahagi ng NCR, ng National Capital Region. Ang isang mall naman bahagi ng Province of Rizal. So, pansinin niyo na sa NCR, iba ang sahod, ang Province of Rizal, Region 4A yan, iba rin ang sahod. Pero magkatabi ang mall na iyan, pareho ang presyo nila, pero ang kanilang mga empleyado ay ibang sahod. Kaya minsan, nakikitaan niya ng mali. Paano ba nagiging tama, no? Na isang lang metro lang ang
ang diferensya, nagkaiba na kagad ng sahod dahil lang sa lugar, no? So sometimes we have to really study and consider this kasi maari na hindi tama ang pagbibigay natin ng akmang sahod sa mga manggagawa at iyon ay isang pinagbabawal ng utos na ito. Ikatlo na pinagbabawal to raise prices taking advantage of other people's ignorance or necessities. So, ganun rin. Minsan kasi, di ba, may sakuna, nagkaubusan ng pagkain. Ang iba gagawin, itataas ang presyo ng mga dilata, itataas ang presyo ng inumin, o di naman kaya ng gatas, ng mga gamot. Bakit? Kasi may sakuna, may kakulangan. Kung paano natin nakuha yon na presyo at binigyan na natin ng sapat na patong o kita bilang ano, wag na nating hihigitan pa dahil merong tinatawag na pangangailangan ng taong bayan. Yan nga usapin, di ba? Nitong panahon ng pandemya, nasa pandemya na nga tayo, pero talagang may mga taong walang budi, walang konsensya, no? They take advantage na ibenta yung tinatawag na eye protector, no? Tinatawag na ating face mask at maging ang mga gamot nagsitaasan, no? Pero nakuha nila ng napakamurang halaga. Bakit? Dahil yung face mask na lamang ng unang inilunsad, 100 pesos, tapos maya-maya nag-90, nag-70, yun pala kaya namang bili ng 10 pesos lang. So talaga may mga kumita ng milyon nagsamantala. Kaya isasabi natin, may mga walang budhi talagang tao. Nandun na nga tayo sa tinatawag na kagipitan, iniisip pa pagkitaan ang kanilang mga kababayan, no? Ganun din, bahagi nito, ikat-apat, no? To bribe, no? Magsuhol. At alam natin yan. Minsan, no? Saan nga bang pagkakamali sa pagsusuhol? Sa naghumihingi o sa mismong tao? Kasi ngayon, may mga kawan ng gobyerno, ayaw naman talaga ng bribe. Pero may mga tao na tamad at gustong gawin ay palusutin mo na ako kahit kulang ang aking papeles, kaya ganyan. So sila mismo, we pollute the government officials na honest, no? At ganun din, may mga taong gustong magbayad naman ng tama, pero ayaw naman ng mga kawan ng gobyerno. Kaya dapat maging maliwanag sa atin, bribery, ang panunuhol ay isang kasalanan. Bahagi rin ay pinagbabawal ng utos na ito ay to evade tax, no? Pag sinabi nating evade tax, no? Anong ibig sabihin? Pag sabing evade tax, gusto natin magtago ng buwis, no? Na ayaw natin bayaran ang tamang buwis. At marami ito sa ating lipunan. Halimbawa, sa mga personal na tao, ayaw i-declare ang tunay na income dahil mahal ang pagbabayaran. May iba rin, kumpanya, ayaw i-declare ang tunay na income dahil malaking ibiyabayad sa gobyerno. At minsan pa nga nakakalungkot, bakit? Dahil ang ginagamit nilang dahilan, bakit ayoko magbayad ng tama sa gobyerno? Dahil ang mismo mga tao sa gobyerno ay gagamitin lang naman yan sa korupsyon. Kaya kanya-kanya lang tayo maging corrupt. But that should not be the way. Hindi dapat ganyan ang pamaraan ng pag-iisip natin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Kung ayaw ng iba na maging honest, hindi ibig sabihin na ayoko na rin maging honest. No. We have to swim against the current. No. Kung ayaw nila, ay magpakita ng kabutihan ng tama. Because we cannot change the society as the early Christian did before, no? Kung hindi tayo maging mabuting halimbawa. Dagdag pa dito na ipinagbawal is to forge checks and invoices. Yan. Minsan kasi dinadaya natin ang mismong mga cheque, ang mga sales invoice, no? Hindi nagbabayad ng official receipt, no? Delivery, ano na lang, para hindi malaman kung magkano talaga ang naibenta, no? Kasi maaring ang naibenta talaga is 100 cases, o sabihin natin, no, ng soft drinks. Iba ang buwis ng 100 cases sa soft drinks kaysa sa 10 cases na soft drinks. So ilalabas, delivery receipt, 100, pero sa official receipt ay 10 para makabawas ang buwis. Again, panluloko po yun. Papasok yun sa tinatawag na fraud.
Also, bahagi nito, minsan hindi namamalayan is to waste resources. Ang mismong pagsayang ng mga resources natin ay isang malaking pagkakamali. And the degree no, of this sin depends on the degree na sinasayang natin ang mga material resources natin. Halimbawa, iba yung isang tao na nagputol ng puno tapos hinayaan yung puno, hindi ginamit. At ang isang kumpanya na inubos ang kabungang kagubatan ng puno tapos hindi ginamit sa waste of resources, no? So, let us also balance kasi to the extreme ay malala, mas malala rin ang pagkakasala o pagkakamali. Ang ikatlong main idea ngayong gabi ay tungkol sa paggalang sa nilikha ng Diyos. No, sa temang ito, respect for the integrity of creation, sinasabi sa atin that God has not given man absolute and despotic dominion over nature. His relative dominion is conditioned by the due respect and care of other people's quality of life, including that of future generation. So dito ngayon pinapaliwanag sa atin na bagaman ang tao ay binigyan ng Diyos at tinuring ng Diyos na maging katiwala niya sa lahat ng kanyang mga nilikha, hindi ibig sabihin nito na yamang siya'y katiwala, meron siyang kapangyarihan, otoridad na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Sabi nga, God has not given man absolute and despotic dominion over nature. So, bagaman siya ay mas mataas sa lahat ng nilikha, hindi ibig sabihin na may karapatan na siya sa lahat ng nilikha. Tinuturo ng simbahan na ang tao ay katiwala. No? Sa baging katiwala, may tungkulin siya na dapat, number one, pangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. At sa bahagi ng pangangalaga niyan ay igalang rin yung kapakanan ng ibang tao dahil maaring isang tao uubusin niyang lahat para lang sa kanya pero hindi ginagalang ang kapakanan ng iba na nangangailangan din. Pero hindi lamang yung kasama niyang nangangailangan sa panahon ito, kundi may tungkulin rin siya na pangalagaan ang mga susunod pang henerasyon. Dahil, ika nga, lahat ng meron tayo sa mundo, bigayan ng Diyos. Yun ang maliwanag. Pero hindi dahil bigay, tayo ay may karapatan na gawin ang gusto natin. Binigay yan para gawin kung anong gusto ng Diyos. Para sa ating kabutihan at sa kabutihan ng mga taong kapwa natin naglalakbay dito sa mundo. Kaya nga napakainam na isipin hindi lamang ang kailangan natin, kundi ang kailangan pa ng mga susunod na henerasyon na kung tayo nakapakinabang dahil pinangalagaan ang mundong ito at ang likha ng Diyos ng mga henerasyong nauna sa atin at tiniyak na mapakinabangan natin, sana ganun din ang ating pag-iisip. Lalo na tayo ay mga Kristiyano at Katoliko na nakakaunawa na ang lahat ng bagay na ito hindi lamang para sa isang tao, hindi lamang sa isang pamilya, hindi lamang sa isang bansa. Ito ay para sa lahat at para sa mga susunod pang henerasyon. Yun ang unang punto na sinasabi dito. Ikalawa, na punto dito, it is licit to use animals for food and clothing, but it is not consonant with human dignity to inflict needless suffering on animals, nor to spend too much money on animals when it could be used to help the needy. So, anong sinuturo dito sa atin? Tinuturo sa atin na tama lamang na gamitin ang mga hayop. Para saan? Para sa pagkain, para sa damit ng tao. Pero sa paggamit ng tao sa hayop at ganun din para magkaroon ng pagkain at kasuotan, isaalang-alang pa rin natin ng paggalang sa kanila. Sa papanong paraan? Halimbawa, yamang tayo nga, di ba, ay kumakain ng karne mula sa baka, mula sa baboy. Hindi dahil tayo ay kumakain ng hayop na ito at kakatayin, bago pa katayin, paparusahan pa natin o
gagawan pa natin ng di naman nararapat na pagdaanan nila, no? Kasi sila nga, kung tutuusin, naglilingkod na sa atin sa pagbibigay ng kanilang buhay upang ang tao ay may makain. O di naman kaya, dahil ang hayop na iyan nagbibigay ng damit sa tao, no? Kasi katulad ng mga tupa na gamit ang kanilang balahibo para maging tela, no? So ipagpasalamat natin na yan ay pamaraan ng kanilang paglilingkod. O may mga baka na nagbibigay sa atin ng gatas para makain. So, ipagpasalamat natin na nariyan yan. Kaya nga, bilang nakakaunawa at nananampalatayang Kristiyanong Katoliko, hindi dapat tayo marahas sa pagturing sa mga hayop na binibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa atin. Ganun din, dapat maging maliwanag sa atin, no? Kasi minsan, yan ang usapin minsan na sa ating lipunan. Bakit pa kasi kayo kumakain? Ba't nyo pa kasi kinakatay? Ba't nyo nilang di hayaan? No? Itong mga pananaw ng mga kapatid natin na ika nga mga vegan na para sa kanila dapat ang kinakain ay mga gulay at mga prutas lamang. Wala tayong kinakaing karning baboy, karning baka, isda, no? Karning manok, no? Walang ganoon para sa kanila. Pero yun nga, dahil pananaw nila iyan, anong turo ng simbahan, no? Ang mga bagay na ito ay nilikha ng Diyos para paglingkuran ng tao, no? Hindi naman maaari kasi kung iisipin mo, kung hindi na natin ginagalaw ang mga hayop na dapat kainin, dadami yan. No? Ano yun pa? Ganun pa rin, darating ang punto na na sa pagdami nila, sabihin, o di katayin na lang yan. Pagka kasi nagiging peste na, napakarami na nila, dahil di na nga nababawasan, so it doesn't serve the purpose. Alalahanin natin ng mas nakakaalam kung bakit sila nilikha ng Diyos ay para tayo ay paglingkuran. Ganon din, tinuturo ng puntong ito, na ikalawang puntong ito, ay hindi rin tama yung pagmamalabis na pangangalaga sa mga hayop. Dahil minsan talaga, di ba, may mga tao na talagang kung makaalaga sa hayop, labis-labis. So ano nga bang sukatan palagi ng panglabis? Ako nilalagay ko po palagi na halimbawa, kung ang isang ordinaryong tao, kumikita lang, sabi natin, 15, 16,000 naman, tapos ikaw, na mas nakakaangat sa buhay, kaya mong gastusan ng iyong hayop ng 20,000, 25,000, 30,000 naman, mukhang hindi makatarungan. Bakit? Kasi sa paligid mo at alam mo, may mga taong nagdurusa, may mga taong naghihirap, pero hindi natin matulungan. Pero kung makagastos tayo sa ating mga alagang hayop, labis-labis. No, kaya matuto tayo, no, na pagganahin pa rin ang ating konsensya at huwag tayong mabulag na, ay dahil alaga kong hayop ito, dapat ibigay ko ang lahat na kaya kong ibigay na ituring ito bilang anak o bilang kasapi ng pamilya. Alam nyo, nakakatawang ganyang pag-iisip. Bakit nakakatawa? Kasi unang-una, kung ganyan ang ating pag-iisip, tatandaan natin, kapag tayo ay yumao dito sa mundo, ang hayop na iyan, hindi tayo papalibing. Kapag tayo magkakasakit at hindi natin kayang pumunta ng doktor, ang hayop na iyan, hindi kayang dalhin sa ospital. No? Maaring maituring natin sila na mga anak, pero wag natin ilagay sa isipan at ipagpalit na mas higit pa ang hayop kaysa sa tao o kalebel ng hayop ang tao. Mataas pa rin ang dapat ibigay natin pagpapahalaga sa kapwa nating tao. Ikaapat na ideya ngayong gabi, to indemnify for harm inflicted. So yung temang ito ay dapat maging maliwanag sa atin, lalong-lalo na pinag-uusapan natin ang kagamitan. At ang kagamitan, kadalasan nasisira, nawawala, o di naman kaya nananakaw. Kaya turo sa atin ng simbahan, no? Stealing or inflicting serious harm on people's goods is a serious sin. If the damage is small, it is only a venial sin. The serious sin is forgiven in confession if the contrition is accompanied by at least the intention of returning the stolen goods or of indemnifying for the harm inflicted.
Where this intention is absent, the sin is not forgiven. Anong tinuturo dito sa atin? Dapat maunawaan natin na una sa lahat, ang pagnanakaw ay isang malaking kasalanan o seryosong kasalanan. Ganun din ang paninira ng kagamitan ng iba ay isang seryosong kasalanan. Kapag maliit, maaaring binyasin, pero kasalanan pa rin. Pero kapag ito nga ay malaki, maaaring itong mahulog pa sa tinatawag na mortal sin. So, paano ngayon natin nasusukat ito? No? Lahat ng tutuusin ng paninira, lahat ng pagnanakaw ay isang kasalanan maliwanag. Pero sa laki ng ginagawa natin, maaaring maging malaki rin ang uri ng ating pagkakasala. Kaya nung tinuturo sa atin ng simbahan, kapag tayo nakapagnakaw, kapag tayo nakasira, ang bagay na iyon na nanakaw, ang bagay na iyon na nasisira, ay may tungkulin tayo na isauli o ibalik. E paano pag hindi na makita ang bagay na iyon dahil nabenta, dahil nawala, or for whatever reason, ano tinuturo sa atin? Sabi rito, something similar to the stolen goods has to be brought and given in their place. So kapag tayo nakakuha ng bagay, nakapagnakaw, nakasira ng bagay, may tungkulin na isauli natin iyon. Kung hindi man masauli ang mismong gamit, ay ang mismong halaga ng nakuha o nawalang bagay. Hindi maaari na ang bagay na iyon, wala na, magtotal, magkukumpisal ako, papatawarin mo ni Father. No, anong sasabi dito? Where this intention is absent, the sin is not forgiven. Napakahalaga na meron tayong intensyon na isa na ang ninakaw na bagay ay isauli o di naman kaya balikan ng mismong katulad ng bagay na iyon. Kung hindi, ang kasalanan ay mananatili sa atin na hindi nabibigyan ng kapatawaran. Kaya napakainam, no? Huwag natin ito mamaliitin. Again, this is a seventh commandment. Pag sabi natin, na seventh commandment, kalooban to ng Diyos na matuto tayo maggalang ng gamit ng iba na wag natin aangkinin kung hindi naman iyon para sa atin. The fifth idea for tonight is right attitude towards earthly goods. Tinuturuan tayo ngayon ng puntong ito na magkaroon ng tamang pag-uugali, lalong-lalo na sa paggamit ng mga bagay-bagay sa mundo. Bakit kamo? Dalawang punto. Regarding ourselves and regarding others. Patungkol sa ating sarili. We know, sa gayon, maliwanag dapat sa atin, na ang lahat ng bagay sa mundo ay para gamitin natin at sa ating mga pangailangan. Pero isang alang-alang natin, turo ng simbahan. There are more important goods. For example, love of God and of neighbor manifested in deeds. Huwag tayo nakatuon lang na, total, gamit ko to. Itong mahalaga, itong ganitong gagamitin ko. May tungkulin pa rin tayo na aside sa material gifts na iyan, material goods na iyan, ay ang tinatawag na spiritual goods. Ano yun? Ito nga, sinabi sa atin, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dahil totoo nga, hanin mong lahat ng bagay sa mundong ito kung hindi ka marunong magmahal sa Diyos at sa iyong kapwa-tao, useless. Yeah? So tamang pagsasabuhay at gamit ng mga yaman sa mundong ito. Kailang punto dito regarding others. Ang turo sa atin, Christians, to be faithful to the gospel, have to share their belongings with those in need. Tinuturuan tayo palagi, may tungkulin tayo na tumulong sa mga nangailangan. May tungkulin tayo na ang mga nangangailangan ay huwag nating papabayaan. Lalong-lalo na kung tayo ay may kakayanan na tumulong, tumulong tayo. Dahil ang pagtulong, hindi ibig sabihin para lamang sa mayayaman. Sabi nga, di ba, there is no poor that cannot receive and rich that cannot receive. So, kung lubi man, mayaman yan,
pwedeng tumanggap. Mas pinaganda pa nga ang kasabang iyan, no? There is no poor that cannot give, and there's no rich that cannot receive. Okay? Let us help. Okay? Now, dagdag dito sa mundo ito, it is also our duty to help to provide for the needs of the church. Ito minsan di natin namamalayan, no? Pero ang simbahan na ating kinabibilangan ay may pangangailangan din. Bakit? Kasi ang misyon niya hindi lamang ngayon. Ang misyon niya nagpapatuloy taon-taon. Hindi humihinto na magpalaganap ng mabuting balita, ng mabuting katuruan. Kaya sikapin natin na huwag papabayaan ng ating obligasyon na makatulong sa ating simbahang kinaaaniban. Isang kagandahan nga sa ating panampalataya, wala tayong tinatakda na ito ang dapat mong ibigay. Ito ang dapat mong i-donate. Wala tayong ganoon. Kung ano ang maluwag sa iyong puso, yun ang iyong gawin. Ngayon, mapunta tayo sa tinatawag na Christian Resolution for Christian Life o ito yung kapasyahan sa buhay. Katulad ng naging kaugalian natin o sinimulan kong pagtuturo na ito, sabi ko nga sa inyo, ang natutunan natin hindi lamang tumimo sa ating isipan, tumimo sa ating puso't kalooban. Dapat ang mga aral na ito hindi lamang nagdudulot sa atin ng pagiging maalam, pagiging marunong. Dapat nagdudulot ang mga turong ito ng pagkakaroon ng mabuting pag-uugali bilang mga Kristiyano. Pero bago pa man natin tunghayan ng mga resolutions na ito, yun po may mga katanungan patungkol sa ating pag-aaral ngayong gabi ay maaari nyo pong isumite at yun po ay ating susubukan tugunan matapos ang ating maiksing paalaala. So open na po ang mga nais gustong magtanong. Tatanggapin po yan ng ating SOCOM members at maipapasa po sa atin. So ito ngayon ang mga kapasyahan. Nagbigay po ako ng 3 kapasyahan, no? Number 1, to be generous in lending our own things to our brothers, friends, colleagues, etc. No? Sana maging kapasyahan natin, no? Palaging handa na tumulong, makapagpagaan. Lalong-lalo na sa mga taong lubos ng kailangan. Kapatid man natin yan, kaibigan man natin yan, kasamahan man natin yan, no? Tumulong tayo na ang buhay nila ma mapagaan dahil sa ating pagiging mapagbigay. Okay? Ikalawa, never to steal regardless of how little it is, not even in our own home. And if we steal something, to be sure we return it as soon as possible. No? Sa loob mismo nating tahanan, wag sanang umiral sa atin na ang pagnanakaw. Dahil kung sa loob natin ng tahanan, nananakawan natin ating magulang, nananakawan natin ating kapatid, yun nga, kadugunan natin, nananakawan natin, paano pa? Sa loob nating tahanan, kaya rin natin silang nakawan. Kaya kung may mga gusto tayong gamit sa loob ng bahay, ano ba naman ang magpaalam, no? Ay gusto kong gamitin ito, isasauli ko naman, mas maigi po magpaalam kesa na tayo ay magnakaw ng hindi sa atin. Ang panghuli po na kapasyan sa buhay, to give alms to the poor and the needy. Sabi ko nga sa inyo, tayong mga Kristiyanong Katoliko, we will make an account of our life pagdating ng araw. Mismo si Jesus, no, nagsabi, anumang ginawa ninyo sa maliit o sa aba ninyong kapatid, ginawa ninyo sa akin. Alam niyo, hindi tayo nawawalan ng mga kapatid natin naghihirap, mga kapatid natin nangangailangan. Kaya hindi dahilan na, ay wala naman nakikitang mga ulubi kaya hindi ako makakatulong. Marami sa ating lipunan. Minsan ang kailangan lang natin, lumabas sa ating comfort zones, lumabas sa ating mga tahanan at mag-ikot-ikot. Tiyak makakita tayo ng mga kapatid natin na may hirap at tunay namang nangangailangan. So dito magtatapos ang first part nitong ating 7th commandment. At maya-maya pagkatapos ng break ay sisikapin natin tugunan ang mga katanungan na inyong ipinasa para subukan nating mabigyan ng linaw at kasagutan. So dyan lamang po kayo.
magkakaroon tayo ng short break. Maraming salamat po. Okay, ito ang unang tanong ni Sister Nelia. Good evening po, Father Mark. My question is about ecological concern. Those who not follow the proper waste management, tapo ng basura kahit saan, ay nagkasala po ba na dapat ikumpisal at sana di na uulitin? Lalo na po yung mga manluloko na nag-collect ng basura na may bayad pero itinatapon naman pala sa mga bakanting lote. Ngayon maganda pong tanong niyo, Sister Nelly, nagkasala po ba? Yun ako po focus, nagkasala po ba? Let's go back again. Remember that graph na ginawa natin? Di ba? Ano nakalagay doon? Paano nagkakasalang tao? Una, maliwanag kung ang act mismo ay naroon na negative. Pero ang problema nga, marami sa mga nagtatapon, kulang yung tinatawag na full knowledge na kasalanan pala ito. Para sa kanila, they can take it lightly. Bakit? Kasi walang alam eh. Kaya nga, kung tayo mismo ngayon na sinabi ko po sa inyo na yun pala ay pag hindi natin pinapangalaghan ay kasalanan at ginawa pa rin natin, then we are committing a grave sin kasi alam natin. And let me just do this comment, Sister Nelia. Alam niyo po, tayo mismo simbahan ginagamit natin at sinasite, yung Laudato Si ni Pope Francis. Pero ako nakatitiyak, yung mismong mahilig mag-cite noon, hindi nabasa ang buong dokumento. Kahit mga taga-simbahan pa. Bakit? Kasi nakatawag talaga doon sa akin ng pansin, yung little care ng pangangalaga sa kalikasan. Ano yung mga little care na yon kung taong simbahan tayo? Una, kapag may mga formation, anong ginagamit nating cups? Plastic cups. Anong ginagamit nating paper? Hindi naman paper plate, Or anong gamit nating plate? Hindi naman paper plate. Some of them are disposable styrofoam or I'm not sure, tamang sabi ko. But those one that boxes, simbahan pa gumagamit nun. At ang masama, pastors, parish priests, hinahayaan yung mga lingkod ng simbahan na yon ang ginagamit. Added to it, kapag may mga fiesta tayo, ang hilig natin magpaputok. Di ba? Sa paputok na yon, two things. Comment ko lang po ito, personal comment. Una, nagsusunog tayo ng pera that can be used for food during the fiesta, mas marami makakain. Kasi tingnan niyo po, kahit sabihin niyo po sa akin na, Father, meron naman pong nag-sponsor noon. Di magkano? Right now, ang isang tiyatawag na set, yung talagang magaganda pinakamababa na fireworks, nasa 20 at 25, pinakamababa na po yun. Pero kahit sabihin mo pang 5,000 lang yan o 4,000, pera pa rin po yun. Kaya nga, bakit? Nagsusunog tayo ng pera. Ikalawa, marami ng pag-aaral ng mga paputok ay nakakasira ng kalikasan because it emits yung usok. Kaya pag tinanong natin, are we really living what Pope Francis is saying in his encyclicals? Or, it was an encyclical, Kasi hindi lang, pag sabi ecology, tingnan nyo karamihan ng mga ecology project ng parokya, magtanim ng puno.
Para ba naman ang puno ay mapangapangalagaan mo araw-araw? We all know, no? Ng puno para mabuhay, didiligan yan. Walang masama magtanim, pero to protect and care for the environment involves a total dedication and commitment. Hindi photo ops lang. Ang mahirap sa atin, maski kahit na tayo, pasensya na po, pero I give this ang hilig natin mag-photo ops para sabihin, we have a project for ecology. No, let us not deceive ourselves. Huwag natin lokohin ang sarili natin. Kung talagang masunurin tayo kay Pope Francis na pangalagaan ang environment, doon sa kanyang liham, yun ang nakatawag talaga sa akin ng pansin, yung maliit na portion na yun. Those little things that we can do even in our parish. Ayan, tuloy, pumasok pa sa Sister Nel, pumasok sa utak ko. There's nothing wrong pag magpagawa ng tarpaulin during fiesta. Pero ang pangit, kapag pinuno natin ang tarpaulin, na at the end of fiesta, nagiging basura. We added waste. No? Solid waste yan. Kaya nga, ito alam to ng mga Parish Pastoral Council members. Isa siguro si Father Mark ang pala nagsasabi na ang ating tarpaulin dapat sikaping magamit sa susunod na taon. At kung umabot pa hanggang sa pag-alis ko sa parokya ng ICP, well and good. Kung ang susunod sa akin, walang ganun mindset, then that's his way. Wala na pa akong magagawa po doon. Kasi sabi ni Pope Francis, ito. Kaya nga minsan tayo mismo na simbahan na napakalawak sa buong mundo, we can do a lot of change, but yet pastors do not take it seriously. I think you would agree with me. Salamat, Sister Nelia, sa inyong tanong, sa inyong question, no? So you do not need to answer, no? Ang mahalaga ay mag-comment na lang po kayo kung okay na po iyon. Ano po? Thank you. Next question, please, Ron Mark. Okay, from Sister Nati. May isang construction worker, pagdating ng bahay, wala palang gatas ang baby at lumabas pag-uwi. May dalang condensed milk. Nanungkit sa tindahan. Tanong ko, kasama ba yung bata sa kasalan na ginawa ng ama nila? Alam mo, Sister Nati, hindi ko lang alam kung itong construction worker ay tinanggal sa trabaho, no? Kasi pwedeng ganun lang, no? Kasi bigyan ko kayo ng mas in line with this question of yours na lumabas sa aming exam sa moral theology, no? Because it's morality. Nagkasala ba ang isang ama na nagnakaw sa tindahan para makakain lamang ang kanyang nagnakaw ng gatas sa tindahan para makainom lamang ang kanyang anak na wala pang isang buwan at siya'y walang mahanap na trabaho, walang malapitan na mahinga ng pera. Yung options niya closed na lahat, no? Kasalanan ba yun? Alam niyo, sagot doon, kahit pag nanakaw po yun, hindi. Talaga, Father, pag magnakaw, hindi kasalanan? Well, think, no? Ang sinabi ko, no? Yung weight na gusto niya man magtrabaho, walang mahanap. Gusto niyang manghiram ng walang mahiraman. Pero ang bata niya kailang mabuhay. Kaya nga, when we started ng pag-aaral nito, isa sa mga binigyan natin diin ay tinatawag na the virtue of charity. At doon sa tema ng charity, binigyan natin ng pansin that the commandments, the 10 commandments, should be understood in the light of charity. Nagnakaw siya, oo, kasalanan. Pero ang ginawa niya iyon, hindi para sa kanyang sarili na makinabang siya. Para sa isang sanggol na kailangan rin mabuhay. Para sa isang sanggol na walang kakayahan para sa kanyang sarili kundi umasa sa iba.
Kaya yun ang naalala ko po talaga na isa sa mga tanong sa amin at maging ang sagot kung paano namin binalansi ang sitwasyon at inunawa sa batas ng tinatawag na pagmamahal, no? Gawain ng pagmamahal. Okay? Pero ang maliwanag doon, pag ginawa niya uli, yun kasalanan na. Na mabigat. Pero sa unang pagkakataon, dahil nag-close ang lahat ng options, yun yung nagpabigat talaga doon na wala ng option at kailangang makainom ang bata ng gatas. Then, there is an excuse there only for one time. Okay? So thank you po, Sister Nati, for your question. Let me, hopefully, na-satisfy ko po kayo. Another question, please. Father, wala pa pong questions na pumapasok ulit. Okay, good, no? Kaya kung walang tanong, baka merong gusto magtanong na pakitaas na lang ang kamay, no? Kung wala, after 10 seconds, then we can call tonight, no? The night, no? Kasi nahuli tayo and we will see how we will address this problem tomorrow. So Ron, no, the recordings of this, siguro pwede nating i-forward sa isa sa mga member ng SOCOM, no? And then they just upload it, no? Para sa mga hindi nakapanood ay mabigyan ng chance makapanood nito. Okay? Any more questions? Bigyan na natin ng 20 seconds para tumas ng kamay and directly makapagsalita. Okay. Ate Janet Hernandez, you are recognized. Please do. Ano pong tanong? Paki-open na lang po ng microphone ninyo. Father, good evening po. Nag-like lang po ako dun sa sa i-address po yung problem natin sa sa audio po, tsaka Okay. po itong recording po. Okay, yes, do. Okay, sorry ang ginagamit ko kasi dati before, kahit ganito, OBS, pagdating ko dito sa ICP, ang gamit nyo ay VidMix, no? VidMix. So, hindi ako marunong sa na iyan, sa platform na iyan, okay? Kasi yung OBS matawag noon, mas siya friendly, no? Pwedeng pag-aralan. But anyway, we have another day to practice it. Okay, thank you from our SOCOM coordinator of ICP, Sister Janet Hernandez, saka si Kuya Emil. Thank you. Any more questions? Okay, kung wala na pong katanungan, kasi yung problema, baka doon sa ICP, meron ba silang katanungan? Basahin ko muna, daanin ko daanan ko lang po. Okay, so kung walang pumasok na tanong, we can call this night. Thank you very much for patronizing our program even though nagloko, no? So, we will make sure na ayusin na bukas. Thank you, SOCOM, for having a very long patience. Okay? So, let us now dedicate this moment in silence to ask for gratitude, to thank God, no? In the Father, the Son, Holy Spirit. Amen.